Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, patay ang isang tricycle driver habang sugatan naman ang dalawang iba pa sa karambola ng mga sasakyan sa Negros Occidental. Yan at iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay ang tricycle driver at sugatan ng pasahero nito matapos nagkarambula ang tatlong mga truck at nadaganan ng tricycle na sinasakyan ng mga biktima sa Diversion Road, Hacienda Lunor, Barangay Pabrika, lungsod ng Sagay, Negros Occidental. Ang mga involbado sa aksidente ay ang dump truck, wing van, tin-wheeler truck na minamaniho ni Erwin Valiente, 38 anyos, residente ng lungsod ng Bacolod, trailer truck na kargado ng tubo at ang tricycle na minamaniho ni Edmond Barcinelia, 35 anyos, at pasahero nito si Bernard Mahinay, 26 anyos, pawang mga residente ng Stop Alegria, Barangay Cabahog, lungsod ng Cadiz, Negros Occidental. Ayon kay Erwin Valiente, driver ng wing van, aksidente nito na nakabangga ng truck at nagkarambula ang paparating na mga sasakyan dahil hindi na control ng mga driver ang kanilang mga sasakyan. Aksidente namang nadaganan ng truck ang tricycle na minamaniho ng biktimang si Edmond Barcinelia at nasugatan naman ang pasahero nitong si Bernard Mahinay at ang isang driver ng 10-wheeler truck. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sugatan naman ang isang 25 anyos na binata ng mabundol na isang motorsiklo habang tumatawid ito sa kalsada ng Barangay Hiratag, San Jose Northern Samar. Samantala, sugatan rin ang nakabangga nang tumilapon nito ng mabangga na sabing biktima. Nangyari na sabing vehicle accident kagabi, Enero 15. Nabangga ang biktima ng paparating na motorsiklo na isang Suzuki na minamaniho naman ng isang 41 anyos. Ang biktima ay tumatawid sa nasabing kalye. Rumisponde naman ang pulis at naabutan ng dalawa na parehong sugatan na nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Agad na dinala ang dalawa sa Northern Samar Provincial Hospital at kasalukuyan na ginagamot ang mga ito. Nasa kustodiya naman ng PNP San Jose ang motorsiklo na pag-alaman na nagkaroon na lamang ng amicable settlement ang driver at ang nasabing biktima. Mula sa MBC Network News, RH34 Shane Galit Pantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Nakulungan na ang selebrasyon ng kanyang kaarawan ang isang high-value individual matapos itong naaresto sa ikinasang drug bypass operation sa panguna ni Police Major Richin Lagnayo, Station Commander ng Santa Ana Police Station, kasama ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA-11. Nangyari ang nasabing operasyon sa Purok 1, Ompa, Barangay 31-D, Davao City, kahapon Enero 15, 2025. Ang birthday boy na naresto ay nakilalang si alias Ray, 37 anyos, walang asawa at nakatira sa Purok 3, Barangay 23-C, Davao City. Nakuha sa posisyon ng suspect ang pakete sa hinihinalang shabu na may standard drug price na 45,628 pesos. Sa ngayon, ang birthday boy nasa kustodiya na ng Santa Ana Police Station at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Street level individual drug personality sa Alamino City, Pangasinan, timbog sa bypass operation ng PNP. Natimbog sa ikinasang bypass operation ng PNP ang street level individual na kinilalang si Christian Santillan, 25 anyos, walang trabaho, residente ng Barangay Palamis, Alamino City, Pangasinan. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Bernabe Ramos, nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit alas 8:45 kagabi sa Barangay kasama ang Regional Intelligence Division ng Pro-1 ng isang plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu sa suspect kapalit ng mark money at agad itong inaresto. Nasamsam sa suspect ang mark money at ang illegal na drogang nakumpiska sa kanya ay tumitimbang ng humigit kumulang sa 1 gramo at may standard drug price na 6,800 pesos. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap na kaso ngayon ng suspect na nasa kustodiya ng Alamino City Police Station. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.